Magandang araw po sa atin lahat. Muli po tayong hapon sa ating YouTube channel. Yan, marami ng nahanapan sa ating bansa na nakakabahala tungkol dito sa West Philippine Sea, sa mga Duterte, sa kanyang mga alay na patuloy na naninira sa ating Pangulo. Itong si Kibuloy, mapag-usapan natin ito. Ito talaga ay hindi ito sisipot sa mga hearing. Kasi ito, ang advisor niya ay si Duterte mismo. Di ba kasi Duterte, ang spiritual advisor ay si Kibuloy. Isa ang kulay nilang dalawa. Kaya yung dalawang yan ay parehong taga-Davao na parehong bisaw ng bituka. Akala mo'y matino, akala mo'y nagmamagaling sila na sila ang palabas na siya ang anak ng Diyos, siya ang appointed son of God. Katulad niyan, isa siyang bulaang propeta na sinasabi sa Biblia. Paano tayo maniniwala kay Kibuloy na wala siyang kaso? Dahil sa Amerika, wanted na siya, most wanted na siya roon sa Amerika. Tapos ngayon, binuhay lang ng mga gobyerno, ng kasalukuyang gobyerno ang mga kaso niya noong mga nireklamo ng mga tao sa Davao, ng kanyang mga membro na kanyang inaabuso. Kaya sabi nila, inosente raw si Kibuloy, mabait daw si Kibuloy. Yan ang malaking kasinungalingan kasi marami na nagreklamo dahil sa Davao ka nagreklamo, wala. Yan ay kay Duterte yan. Kaya kahit magreklamo ka dyan, walang mangyayari sa buhay mo. Lahat yan ay gagalaw ang mga Duterte upang mapawalang bisa ang mga reklamo. Hindi pa papatayin pa kay Diyan. At dito naman kay Duterte, alam nyo yan, binutok rin niya si Duterte. Dahil palitang magaling sa Davao. Napaganda niya ang Davao, napatahimik niya ang Davao. Binutok ko yan si Duterte. Ngayon, nung matapos ang kanyang ang problema, nang siya mapaupo sa pagbilang presidente, napagaling magmura. Napakatapang niya. Talagang huwag mo lamang siya mapagsabihin, pahuhuli ka na. Meron isang teacher nga kung anong sinabi diyan kay Duterte, hinuli. Ang tapang niya, kung magmura, kung magsabi talagang siya ang batas. Totoo nga naman, ang dami niyang pinapatay. Yung una, hindi ako naniniwala sa marami siyang pinapatay. Kasi, katulad nung panahon ni Marcos, ang mga oposisyon ay dagdag bawas. Yung nararami ang mga biktima ni Marcos Sr. Pero lumalabas ngayon ay talagang napakarami pala ang pinapatay ni Marcos. Ni Duterte, nitong drug war na. sorry. Na ito pala ay fake na drug war. Sa katunayan pala, siya mismo ay mayroong mga kawanan siya. Ito'y sabi ng kanyang tauhan na ngayon ay eyewitness, state witness pala ng mga taga-ICC.
Dahil ang karamihan pala ng mga napapatay naman ng itong si Duterte ay mga mahihinang klase lang, user lang. Ang nagpadali dito ay mga pulis. Dahil sila may quota. May quota sila na kailangan marami kayong mapatay na addict. Kaya nga, dumami ang patay. Miski hindi tunay na addict o kaya poser. Katulad ng isang kabataan na nadamay. Ito yung mag-exam ay hindi pinatay din ng mga polis. Merong sinamahan lang yung ama at natatawag ng pulis ay pinatay na rin pati yung anak. Talagang dumal-dumal lang sa kapanlahunan ni Duterte ang patayan. Talagang okay, bumoto pa dyan at napakagaling. Ang galing magmura, ang tapang. Sa katunayan pala, ito yung napakaduwag dahil nang hamunin ito ni Carbonell ng barilan ay hindi sumipot. Pagkatapos nang masabihan ni Xi Jinping na wag mong pakalman yan at tayo magkakagera, talagang bahag ang buntot ni Duterte. Talagang tinakot siya ng tinakot ni Xi Jinping. Kaya siya halos ipaubaya na ang West Philippine Sea sa mga Chinese. Sinasabi ng kanyang mga bataan, mga vlogger na wala raw nangyayaring pangaharas ng panahon ni Duterte. Meron. On the record yan. Meron nga pang binangga ng mangingisda ng Chinese Coast Guard. Talaga lang noong panahong yun ay kanilang tinatago ang balita. Hindi nila pinaalam na pinalabas lang magaling si Duterte. Si Ampena magaling to. Si Rock talagang ako dito tuwa pa rin at magaling na magaling na abogado. Kung anong merong transgender na napatay ng isang US soldier dyan sa Subic yata yan. Ay paglaban niyan, ay pakulong niyan. Kaya ako'y bumilib diyan. Ayun, sa panahon ngayon, talaga namang nakakaiyamot ito si Rocky. Binutok pa yan. Hindi na kasi sinadorad-taradtadong yung marami pala yung kaya atat-atat pala yung na patalsikin si Marcos tungkol sa mga rally na talagang ang litid sa liig ay talagang laging ang pinakamagaling na presidente ay si Duterte. Pinakamagaling na presidente ay si Duterte. Ay, progress na yan. Mga tao, ito yung mga vlog katulad ng mga parang sinanglaan na rin ni Rocky ang kanyang kaluluwa sa demonyo sa kay Kibuloy na bulaang pastor na Manyakis. Talaga namang pagka nagrarally minsan ayaw ko ng panoorin. Talagang napakagrabe ang bunganga. Kaya pala ito si Rocky ay talagang atat na patalsikin na si Marcos dahil ito pala isasabit sa mga pogo. May kasama pala yan sa sabagay, si Duterte naman ay siya ang pasimuno niyan. Sino baga naman si Roque, tauhan niya. Ay di, ito yung mga karamihan dito yung mga sasabit din yan sa pogo na yan. Dapat tinatanggal na yan.
binaban nga yan sa China, tapos kukuhanin mo naman ang kaisipan ng meron ka. Talagang si Duterte maraming palpak na mga pinagagawa dito sa Pilipinas. Ngayon lang natin naaalaman. Talaga namang sa dami ng pinatay, talaga namang talagang tayo ay nagkakamali minsan sa ating mga pagboto. Minsan sa naboboto tayo, magaling ito. Talaga nagkakamali. Sa bagay, tao lang tayo nagkakamali. Sa bagay, itong si Percy Lapid, iba naman tayo ng topic. Kaya ito yung namatay. Sa dami rin mga batikos nito si Duterte, kung tawagan nga niya si Duterte, digong nyo, parang tunog na demonyo. Yung pala, digong nyo, pero ibig sabihin, inyo lang, hindi siya, digong nyo. Kaya ibig sabihin, iba naman naman sa mga tumutunog na demonyo. Ang daming nagmamagaling kay Duterte. Ngayon, sa ngayong panahon ay ang nagmamagaling lang dyan kay Duterte ay yung mga kanya mga vlogger, kanya mga supporter tulad ni Roque, pinakamagaling na presidente. Talaga nakakasura ng pota si Roque. Ito pala naman ay grabe din ang pakinabang sa Pogo, kaya pala naman ito ay talagang halos tumitili pagka nagakuhan. Talagang malaking binayad dito ng China. Balita, lagi rin nasa China to si Roque. Talagang ang grupo ni Duterte ay talagang guluhin ang Pilipinas. Mula kay Duterte hanggang sa kanyang mga anak, hanggang sa kanyang mga tauhan, kanyang mga galamay, mga vlogger, puro lahat ay pabor sa China. Kaya tayo, maging marunong tayo ngayon sa buhay natin pagboto. Huwag na nating pabalikin ang mga Duterte sa Pilipinas. Maging ang mga alay niya na tatakbo ngayon na pumapanig sa China ay huwag nating payagan. Maging sino mang katakbo, local man o kuwan na sa mataas sa posisyon ng pagkasenador, basta pumapanig sa China, huwag iboboto. Yun ang pakiusap po natin sa ating mga kababayan dito sa ating Pilipinas, na huwag iboto po ang mga alam nating pumapanig sa China, kasi mga trader sila. Meron ngayong mga electionist, kunwari hindi sila panig sa China, palalabasin nila, pero pag nanalo na sila, yan na. Tulad si Bongo, hindi na dapat ito panalonin natin. Si Bato, si Tolentino, basta yung mga pumapanig sa China, huwag nating iboto. Maging ang mga Chinese name, bagaman yan ay mga Filipino-Chinese na, huwag na rin nating iboto, kasi parang sinasakop na tayo ng mga Chinese. Katulad yung si Alice Go, talagang mayor, kundangan naman itong mga taga Bamban Tarlac ay nanalo pa yan na mayor dyan sa Bamban Tarlac. So kung mga itong Chinese sa iyo yung iboboto, kundangan naman kayo, wala na bagang makuha kayo dyan. Sa bagay ay talagang inilagay yan ni Duterte, at sinabi naman niya ay siya'y tinulungan ng nagdaang administrasyon. Talagang maraming kalokohan si Duterte yung pinagagawa. Talaga namang maraming siniwalat si Trillanes na mga kaso. Kinasuhan ito si Bongo at saka si Duterte. Kasi noon pa nakaupo pa si Duterte, kinakasuhan na. Kaya lang, wala mang mangyayari, kaya presidente si Duterte, harangin lang din yan. Kaya ngayon hindi na siya nakaupo, sa kanya binakbakan ng patong-patong na kaso.
Kasi nung una, nung panahon ni Duterte, talagang tingin mo kay Trillanes, ang sama, talagang walang tirahin niya ni Juan. Yun pala, mga totoo pala ang sinasabi ni Trillanes, puro tunay pala. Kaya ngayon niya dinidemanda itong si Bongo at saka si Duterte. Dahil totoo pala yung mga sinasabi niya na mga paratang niya nung si presidente pa si Duterte. Kaya hanggang dito lang po ang ating vlog at ingat po tayong lahat sa ating pamumuhay sa araw-araw. Lagi pong dumalangin tayo sa Diyos. Salamat po.